Sa unang pagkakataon mga kapatid, umabot hanggang Bashi Channel ang bahagi ng isinasagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas, Japan at saka Amerika. Sa ba tong Bashi Channel na to mga tol? Pag-usapan natin yan, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Meron na naman tayong balitang panonoorin. Ito'y mula sa UNTV News and Rescue. Alam naman natin ngayon nagsasagawa ng pagsasani puwersa sa exercises ang Japan, syempre kasama ang ating bansang Pilipinas at Amerika. Sabi rito, ang Multilateral Maritime Cooperation Activity ng Pilipinas, Japan at Amerika mas pinalawak ng Pilipinas. Dahil nga sa unang pagkakataon, ito'y umabot na hanggang Bashi Channel. So saan ba tong Bashi Channel na to mga tol, no? Ito'y nasa malapit na mga kapatid sa Taiwan. Ito, pakita ko sa inyo yung mapa. Umabot mga kapatid hanggang dito. Itong red na to, yan yung Bashi Channel. Etong red na to, eto yung Bashi Channel. Kung makikita ninyo mga tol, eto yung Taiwan, eto yung Bashi Channel, eto yung Batanes Island, tas Pilipinas. So umabot hanggang dito mga tol. Etong isinasagawang multilateral maritime cooperation activity ng Pilipinas. Ang gamit nila dyan mga tol, hindi mga barko. Ang gamit nila rito puro mga fighter jets. So panoorin natin itong balita. Bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bigyan na natin ng reaction video. Ryan, hanggang saan na umabot yung naturang pagsasanay na ito? Agad sa unang pagkakataon, umabot hanggang Bashi Channel ang bahagi ng isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Gayunman, Air Patrol lamang ang kasama sa pagsasanay ang nakarating sa Bashi Channel. Mga Tokano, no? Puro air patrol lang dito, hindi pa kasama yung mga barko kasi syempre, iba yung speed ng eroplano sa speed ng barko. Maiiwan talaga yung barko, mauunang makarating doon yung mga eroplano. Air Patrol lamang ang kasama sa pagsasanay ang nakarating sa Bashi Channel habang nanatili sa itinakdang exercise bag sa dulo ng Luzon ang mga barkong kalahok sa aktibidad. Ang Bashi Channel ay bahagi ng dagat sa pagitan ng Hilagang Luzon, partikular sa Batanes at Southern Taiwan. Ito na ang ikalawang MMCA ngayong taon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, Japan Maritime Self-Defense Force at United States Indo-Pacific Command, pero pang-15 edisyon na ito ng MMCA. Ngayon, ano ang pwedeng maging epekto niyan? Dahil umabot nga sa Bashi Channel itong Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Japan at US. Ano pwedeng maging epekto niyan? Ito yung mga posibilidad lang naman mga tol, no? Pwedeng pumutok ulit ang butchi nitong China dahil sasabihin nila tayo pumapasok. Lalong-lalo na mga kapatid, kita nyo naman yung distansya nun sa Taiwan. Dito pa nga lang sa Baho de Masinloc, mga tol, airspace na nila. Ano pa kaya doon, di ba? Since yun ay pasok sa kanilang 10-dash line, posibleng magreklamo na naman sila at sasabihin, lumalagpas tayo sa boundary. No? Nagsasagawa tayo ng mga bagay na pwedeng makasira o makapagpahina ng katatagan ng rehiyon. Marami silang pwedeng sabihin mga tol, pero yun ay mga salita lang din naman. Basta ang mahalaga, nasa loob ng ating exclusive economic zone at wala tayong nilalabag sa international law, okay lang yan. Ipagpatuloy pa rin yan syempre ng ating sandatahan. Kasi nga, pakikipag-alyansa sa ibang bansa ay hindi naman kasalanan mga tol. Normal yon sa kahit na sino mang bansa. Nagsasagawa sila ng mga multilateral maritime cooperation activity. Diba? Hindi naman kasi yung itong pagsasanay na to ay para lang sa pakikipaggera. Ito ay para sa mabuting koordinasyon, sa interoperability tinatawag nila. Para if ever may mangyayaring mga, for example, sakuna o kung ano man ang kailangan nilang tugunan, is madali yung communication para sa kanila, di ba? Isinagawa ang pagsasanay aga mula Pebrero 20 hanggang 26 sa West Philippine Sea. 6 days Kabilang sa ipinadalang assets ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy na may sakay na AW-159 helicopter,
FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force, Cessna 208B, A-29 Super Tucano at Sokol Search and Rescue Helicopter. Ayan, tulad ng halimbawa, mga search and rescue helicopter. Nagagamit yon mga tol kapag may mga naaaksidenteng mga barko sa karagatan, di ba? Nitong nakaraan. Alam naman natin na may ilang insidente kung saan may mga lumubog na barko. Di ba? Minsan na nakakatugon pa dyan yung mga China Coast Guard. Dito mga tol, magagamit din yung mga ganitong klaseng multilateral maritime cooperation activity ng Pilipinas, Japan, Amerika kasi napakalawak ng dagat. Posibleng maka-encounter ang Japan so madali nilang makokontak ang Pilipinas. Dapat nga kasama sa mga ganitong exercises ang China di ba? Kasi isa sila sa pinakamalapit na bansa sa atin at kalat ang barko nila, kalat ang kanilang mga assets, air assets at saka sea assets dito sa buong South China Sea. Dapat nga kasama sila rito Ang problema kasi yung mga ganitong exercises, problema sa kanila, may namasama din nila no? Lumahok din ang Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard sa pagsasanay. Ang Japan ipinadala ang P-8 Orion Maritime Patrol Aircraft habang ang Estados Unidos ay nag-deploy naman ng USS Dewey at P-8A Poseidon. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang communication check exercise, maritime domain awareness drills, replenishment at sea, joint air patrol, division tactics maneuvers, at anti-submarine warfare exercise. Nagsagawa naman aga ng live fire gunnery exercise ang BRP Antonio Luna upang subukan ang target accuracy at combat readiness ng barko. Ayon sa AFP, ipinapakita ng ikalawang MMCA ang patuloy na pagpapalalim ng koordinasyon ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos para sa mas matatag na maritime security at pinaigting na pagbabantay sa West Philippine Sea. Diba? Yung kooperasyon, katulad na lang halimbawa yung magre-refueling ka sa ere, hindi basta-basta ginagawa yun mga tol, talagang kailangan mo ng ng pagiging mahusay. Kasi delikado yun mga tol, biruin mo magre-refuel ka sa ere. Diba? Ganun din, magre-refuel ka sa dagat. Lahat yun mga tol, pinag-e-ensayuhan nila para pagdating ng panahon, nakakailanganin yung mga ganyang bagay. Alam na nila kung paano sinasagawa. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo. Diba? Ito yung mga tol, ulitin natin ginagawa to ng Pilipinas, ng Japan, ng Amerika, hindi dahil sa inaangasan nila ang ibang bansa, inaangasan nila ang China, like for example kasi etong China ang pinakamainit ngayon, diba? Hindi dahil doon o hindi dahil sa pagpapakita na kayong ano-ano sa Pilipinas na huwag kayong tatapang-tapang, di nyo kami basta-basta kaya, kasama namin ng Japan dito sa Amerika. Hindi naman mga tol sa ito'y provokasyon o paghahamon ng away. Kasi tulad ng ibang bansa, lalo-lalo ng Pilipinas, hindi natin gusto ang pumasok sa gera, lalo pat napakadaming problemang kinaharap ng ating bansa. Diba? Para tayong kumuha ng pakal na ipopokpok natin sa ulo natin, di ba? Kasi unang-una mga tol, alam nyo naman kung magkano presyo ng bawat missile. Alam nyo naman kung gaano kagastos, kung gaano kalaki ang gastos ng digmaan. Di ba? Dito nga lang sa Pilipinas mga tol, ang dami nating kulang sa mga school classroom, di ba? Kulang sa pondo ng pangkalusugan. Ang daming kulang mga tol. Tapos gagamitin pa natin yun para sa digmaan na ganyan, di ba? Kaya nga sabi ko nga, ang problema natin mga kapatid is hindi basta-basta malulutas ng gera. Hindi ito basta-basta malulutas ng ganun, no? Kailangan natin dito mga kapatid is magrespetuhan lang talaga. Kaso nga lang, problema is wala rin naman sa atin. Ang kailangan natin is makuha mismo yung respeto ng ibang bansa na parang ayaw ibigay o ayaw magbigay sa atin. Bagamat kailangan nating patatagin ang ating sandatahan, kailangan talaga nating pondohan yan. Kumbaga, isang gusali na nilalagyan mo ng security yung bahay mo, di ba? Pero nandoon pa rin syempre yung pakikipag-diplomasya sa ibang bansa na sana naman mga tol, hindi gamitin ng China yung oportunidad na mahina ang Pilipinas, pwede natin silang takot-takutin. Sana hindi ganun. Igalang pa rin nila. Total yun naman yung sinasabi nila malaki o maliit na bansa, dapat pantay lang
ang ano yan, dapat equal yan. Di ba yun yung sinasabi ni Xi Jinping? So, sana patunayan nila yun. Tanong, pwede nga ba tayo magtiwala sa kanila? Ano sa tingin ninyo? Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.